welcome back sa Unang Hirit sa patuloy na paggunita natin sa mga alaala ni Comedy King Dolphy. Isa na naman sa mga bagong henerasyon ng pamilya Quezon ang ating makakwentuhan ngayong umaga, Kuya Lar. Walang iba kundi ang anak ng hari ng komedya na si Ronnie Quezon. Good morning, Ronnie. Morning, Ronnie. Good morning sa inyo lahat. Una-una, salamat nga pala kasi lagi mo kami pinapaunlakan ng interview, lalo na Mula nasa pa nung nasa hospital, Right. hanggang sa Heritage. You have always been available. And nagkapasalamat kami sa buong pamilya na at talagang despite yung pagdadalamhati na-accommodate nyo pa rin yung mga requests. Actually, ang talagang mag-accommodate sa inyo si Eric pero syempre, hindi niya kaya gawin mag-isa So, naging parang Batman and Robin kami. Oo, tama. Pag-substitute ako ni Eric pag hindi siya pwede. Ganun na nangyari doon. Right. How are you? Siyempre ngayon nag-sink in na, you're medyo back to your normal routine. Not necessarily. Not necessarily. Pero may ano pa din, kumbaga may mga flashbacks or something. Pero okay lang. Ganun talaga Oo, isa ka sa mga pinaka naging visible nung nasa hospital si Tito Dolphy hanggang sa nung nasa Heritage. Ikaw yung madalas na ini-interview, ikaw yung madalas na pinupuntahan ng mga gustong makaalam kung ano yung mga bagong development. Paano nyo in-arrange yan ng mga kapatid mo na, o sige, sinong magsasalita ngayon? Yung mga gano'n. Hindi, walang gano'n. Walang gano'n. Ang usapan talaga si Eric yung spokesperson. Para wala na siya na lang lahat. Pero pinag-uusapan namin kung ano yung sasabihin minsan. Kasi parang, kunyari, obviously, pag in-explain sa amin ng doktor, madami mga medical terms. Tapos itatry pa namin ilipat yan na tipong maintindihan ng... Right. Or ng kahit sino. Yung madaling maintindihan. Parang layman's terms kumbaga. Yun, ilipat namin sa ganun. So nag-uusap kami doon. Pero eventually, si Eric din yung magsasalita. Alright. Ang nangyari nung first night, kasi siyempre namatay, di ba? So wala pa kaming pagod kami lahat. Puyat din si Eric noon. So nagbigay siya ng parang press con nung una. Tapos ang nangyari, after nung press con, akala namin talagang pag press con, balik, okay, attend. Lahat naghumingi ng exclusive. Right. So natapos si Eric yata, nag-umpisa siya gabi, pero natapos siya para madaling araw. So napagod siya, hindi ngayon siya nakabalik for pinapag-guest yata din sa Unang Hirit. Tsaka sa kabilang stasyon na mga kasabay niyo. Right. Hinihintay namin siya, wala siya, hindi dumating. I think wala pa yata tulog, 1 or 2 hours, hindi siya nakabalik. So naawa naman ako, tinatanong kasi ako, sabi ko, si Eric yung magsasalita. Wala pa kasi daw si Eric alam kong wala nga Kung pwede daw, ako na lang. Doon nag-umpisa yan Tapos sabi ko, sige. Sabi ko, wala si Eric, parang gagawin. Ginanong ko yung ibang kapatid na gising. Puro ikaw na lang. Ikaw na. Ikaw na ang naatasan. Ikaw naman ang panganay sa inyo, sa Eric. Kasi si Epi, ayaw niya magsalita kasi ayaw niya yung mga medical terms. And I can understand. Kasi, maski ako, first time ko din na-encounter yung mga medical terms about my dad's sickness. Right. So, and you explained very well, by the way. I mean, yung intindihan namin talaga. Naintindihan ng mga tao, naintindihan ng publiko. Dun sa press ko na binigay ni Eric, no, isa dun sa mga sinabi dun, yung smile at the person next to you, which I think tumatak sa akin at sa maraming tao. Ano yung masasabi sa pagtugon ng sambayanan na paalala sa Facebook nung nakaburol pa lamang si Mang Dolphy tungkol sa pagsusuot ng puti at pagngiti? Okay. Nag-usap din kami dyan ni Eric. At saka hindi lang si Eric, I think, hindi ko lang alam sino talaga yung mga present that time na nag-uusap Kasi pinlano din namin kung ano yung gagawin. I recall yon yung unang-unang na-recall ko, yung instead of flowers, please make donations. Right. Kasi nga, parang hindi masayang yung pera for us. Iniisip ko kasi mas gusto ng daddy ko. Makatulong na lang. Especially now na wala na siya. Okay. Diba? Parang ang mangyayari, itutuloy na lang ng mga buhay pa yung iiwan niyang parang tulong para sa iba. Makes sense. Mas matutuwa siya doon. Meron kang mga dalang mga shirt dito, Meron. Ano tong mga shirt? Sabi nila magdala daw ako ng items na medyo naaalala ko yung daddy ko or something. Syempre, sa t-shirt mo na ako. May mga iba pa. Nakakatamad lang magdala. Pero unahin natin. Alright. Unahin natin yung ano gusto mo na? Yung gray? Sige, yung gray, siya yan yung sinusuot ng dad. Isa yan sa sinusuot ng dad ko nung inaalagaan ko siya. Yan yung pambahay niya. Okay. Show the gray one, please. The one on the left.
Hindi Oo, yan. Hindi yan. Yung nasa kaliwa pa. Gray po, Kabila. hindi black. Ricky sa kaliwa. Yan. Kabila. Isa pa. Isa Sige pa. pa. Konti na lang, Ricky. Konti na lang. Ayan. Ayan. Yung gray Diba? one. Ayan. Yung gray. Yan, Oo. okay. Sinusuot yan pag binibihisan siya. Eh, yun yung pambahay niya, sa room. Oo. So, isa yan sa mga nasuot niya na nandun. Oo. Hindi ba siya nilalamig pag t-shirt lang o may jacket siya? Hindi, pag nalalamig siya, binabalutan. Pero mas Nakakapumot. madalas, nakakatawa nga siya eh. Kung kailan malamig, doon niya gustong lakasan yung aircon. Aha. Kaya ako yung giniginaw. Hindi ka pala dapat mag-jacket. Okay, nagja-jacket. Tapos itong white naman, Yung white, ayan, ano yan, yan yung inutos niya sa akin pabili. Okay. Nung nag-aalaga ako sa kanya, sometime December, Oo. gusto niya magpabili ng shirt para susutin niya for Christmas. Nag-aalaga ako sa kanya. He was at So, home lang. Sa bahay siya? Yeah. Sa bahay So, siya. yan yung sinuot niya for Christmas. So, last Christmas niya sa mundo, Right. yan yung Yun shirt ang niya. suot So, niya. tapos ako yung inutusan niyang bumili. So, medyo okay. Naiuutos ko lang din. Kasi nagbabantay ako noon eh. Oo nga, no? Ewan ko, I think ako lang mag-isa na. Si Jaja may work. So, walang tao sa bahay noon. Right. Pero kaya nga ako nandun. Oo. So, yung driver, nutusan lang, sinabi, alam naman nila yung driver kung saan mga pupunta. Oo. Ayun, binili niya. Pinabili niya. Ito, So, Ayun. ang weird. Kasi, ewan ko ba't gusto niya. Ang dami niyang damit eh. Oo nga. Sabi ko sana, nagpabili pa talaga Ang ng ganda. bago. Tsaka meron siyang ganyan. Aha. Meron siya, nakita ko eh, pinahalongkat ko yung gamit. baka lambing niya. Pwedeng lambing niya, kasama na yon. Tsaka yung desire na gusto niya bago. Oo. Alam mo, Christmas pag Pasko, lalo na nung before, may bago talaga yung suot ng mga tao pag Pasko. Pag Diba, yun. no? Ganun yun. Gusto niya. Kaya gusto niya, kailangan puti, kailangan ano. Right. Easy size. So yun. Ayun. So nung sinabi ni Jaja, pagkalibing, anong gusto niyong souvenir from your dad? Yun kagad, pagdating ko, yun hiningi ko. Yan, hiningi ko talaga. Kasi andyan yung mga diskusyon na kaming dalawa lang. Pati yung black, ito rin yung black na shirt, yun yung sinusuot niya. Okay, no, yung black na shirt, akin yan. Okay. Pero it reminds me of him kasi may ganyan din siya. Magkapareho So, kayo. nung naghahalongkat nga ako ng mga damit niya, pag inaayos, di ba yun, pag bibihisan siya, o nung ako yung kumukuha minsan eh, or pinapakuha ko, or pinapapili ako. Oo. Meron siyang bag na puro bago, unused. Oo. Sabi ko, Daddy, itong gamitin natin, puro hindi paggamit eh. Tsaka siya din nagpapakuha. Sana yung kunyari, padala ng mom ko, or ng brothers ko, or sisters ko. Malamang padala yan ng either kapatid ko or nanay ko. Oo. So, hanggang ngayon, ang dami-dami pa rin yung mga damit na hindi niya nasuot. Hindi ko, meron sigurong hindi nasuot, pero I doubt it kung madaming hindi niya nasuot. So ito nagkataon lang na pareho yung shirt niya. Sabay ba siya binili? Pareho Napaggalongkat ko. pinagalingan? Nagulat ka rin? Uy, Tinanong ko lang siya, uy, meron din ako nito. Okay. Nakatingin siya, tinitingnan niya kung ano yung shirt. Oh, sa Terna pala. Ronnie, thank you so much for being here. We really appreciate it. Tsaka, katulad nga sinabi namin doon sa pagpapaunlak mo sa amin through the past few weeks. Thank you, Ronnie. Maraming salamat, Ran. Tsaka sa pagdala ng lahat ng mga shirts na to. Salamat. All very relevant. Isa po sa mga anak ng hari ng komedya na si Dolphy. Maraming salamat ulit, Ronnie. Babalik po ng hili. Siguraduhing walang tulo ang mga bubong, tubo